Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga a few pictures and videos of David Licauco in Olongapo, kagabi. So post nga ni Eric Eisen, grand opening of Stakey Hotel and first year anniversary of the Pamela's Premier Entertainment Manor with our team, David Licauco and the Queens. Congratulations, President Arnold Vegafria. So, next I post on the palace, national heartthrob Hiroshi himself, Mr. David Licauco graced the palace and left his mark by signing his picture frame. You can now find his photo displayed on the wall of fame at the ALV Music Hall at the Palace Premier Entertainment Manor, the Palace Olongapo. Ayun nga, the handsome David Licauco. Sino kumuha? 13. October 13. Parang limahan niya. Sige. At yan nga si David with the Queen, tabi ng pare. At sabi nga ni Tingy, ang behave naman ng kamay ni baby boy. Good job, D. Yun na nga. So, iwas na iwas si David na hawakan yung mga beauty queen dahil baka may magselos. Ayun po. Anyway, ito naman yung ribbon cutting ceremony. Yan sa Olongapo City. At next, David Licauco take pictures with some fans, lucky fans. Napaka-cute na si David. Nakinasa pa yung bata. Ayan. At yun nga, napaka-cute na si David. The face card never declines. Ayan. At next naman, I post ni Miss Barbie Fortesa Rainbow. So, I'm not sure kung na-taping sila today kasi walang nag-post na iba. At next ay tweet ni Barbie Fortesa. Maraming salamat po. From BYX Buzz, sabi, I was really impressed with Pulang Araw from its poignant musical scoring, immersive acting, and well-researched, multi-threaded, character-driven, historically grounded story. There's nothing wrong with the chosen leads because all of them are great, especially David Licauco, who really showed huge improvement in his acting and embodied of his character. And Barbie Fortesa, she continues to solidify her position as the Kapuso Network's best actress. Her ability to bring characters to life is simply unmatched. Barbie delivers another outstanding performance in this series. Barbie is gold. Mabagal? Oo, but never boring. Understandable naman na need nilang pahabain because, hey, it's a teleserye. Hindi ko ito susukuhan dahil minsan lang dumating ang mga ganitong klaseng teleserye. Kudos, Jemmy. At next ay yung co-manager ni Sanya Lopez na si Frank Malyari ay nakipagbardagulan sa isang post ni Joan Pinote sa Facebook. Kasi nga in-announce na ni Joan Pinote na magkakaroon ng movie si David at saka si Sanya together at maraming fans na nag-react. Sabi nga ni Yang sa Lahudin, hindi kikita kasi si Sanya bakit sumkat na iwan na si Barbie Jemay. Ano kayo? Pinaglalaroan nyo lang si Barbie. Nag-comment naman si Frank Malyari, di rin naman kumita ang movie nila Tapos nag-comment naman si Sonia, sabi niya, ayaw namin si Sanya malandi. Sabi naman ni Frank, yung detalyado hindi yung TV na role. Kasi kung makapagsabi ka ng malandi, wagas Gusto, kita tayo at sabihin mo sa harap ko. Pag wala kang masabi ng matibay na malandi siya, ipakukulong kita. Maglabas ka ng ebidensya ng landi kung hindi ipapakain ko sa iyo ang mga sinasabi mo. Sabi ni Ellen, so what kung dalawa, good for her naman, tukaan naman kasi crew hiling niya yun. Talaga, sure ka, hiniling niya yun? Gusto mo pa sa harap ko sa iyo, writer at director, para malaman mo yung totoo? Panindigan mo yan, sagutin mo ng matibay na ebidensya. Actually, medyo hindi magandang tignan na yung manager mismo nakikipagbardagulan sa mga fans. Tapos sa FB page pa ni Joan Pinote lang hindi pa Jemay, no? So, dapat mag-behave naman sila, hindi naman sila nakikipag-away na parang palengke. At meron pa nag-tweet actually na ito yung umpisahan ng gulo naman sa Twitter kahapon. Sabi, sana lang talaga totoo na separate movie yung kay David at Sanya dahil pag pinagsama tong dalawa sa isang pelikula at ganun pa ang title,
GMA is the stupidest station ever. Biruin mo yung pinakaayaw na actress ng Barda at distance, yun pang pinartner nila. Hashtag Barda, hashtag David Licauco. So galing yan kay David Fan at meron itong 9.1 thousand views at 51 likes at 20 retweets at 14 na replies. At ito na nga yung sad news guys, no? So, yung Pulang Araw ay pa number 7 lang ho sa AGB Nielsen survey at meron lamang itong 8.5% views. So, napakababa daw nito compared sa Black Rider. At actually, kahit maging sino ka man, mas mataas daw dito. At ang chismis ay may mga nag-pull out daw na advertisers. Parang 12 na advertisers or commercials ang nag-pull out sa Pulang Araw. So, sayang naman yun. Kita rin yun ng GMA, guys. So, sana naman, kahit pa paano, tulungan natin sila. Panoorin natin siya sa Netflix at yung mga makakapanood ng TV, panoorin na sa TV at i-promote natin, guys. Tulungan natin yung Pulang Araw. Kasi, nung isang araw, nung Sabado yata, nawala yata sila sa top 10 ng Netflix. Hindi ko actually nakita. Binalita lang sa Twitter. So, hindi maganda yung mga numbers ng Pulang Araw. At may chismis noon na pwede itong ma-extend, pero mukhang hindi na ma-extend dahil nga sobrang baba ng ratings nila ngayon. Single digits na lang sila, guys. Grabe, ang layo. Kung i-check nyo, actually, 15.5 yung FPJ's Batang Quiapo. Samantalang yung Pulang Araw na pang number 7 lang ay 8.5 lang. So, almost kalahati yung rating ng Pulang Araw. Kaya nga may mga nag-pull out na advertisers. Now yung Sedi costume ni Barbie Fortesa, actually hindi niya na inulit. Parang isang episode, hopefully isang episode lang sigurong gagawin ni Barbie yon. Konting episodes lang. At balik siya sa Adelina, guys. So guys, wag na kayo masyado magalit kay Barbie kung magko-costume man siya lalaki. Dahil parang konting episodes lang yan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa siya nag-costume ng ganon based from the BTS pictures and videos that we saw. And lastly, we have the super duper cute James Licauco. O, diba? Parang baby siya dito. Ang cute. At ito naman ay nag-gym si James. And there you have it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!